Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer, at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko naman po ngayon ay ituturo ko po sa inyo kung paano po yung tamang proseso ng paglagay po ng automatic transmission oil. So, mayroon po kasi akong napansin dito sa ginawa ko pong automatic transmission po na Kia. Nagpalit po siya ng automatic transmission oil at naglinis din po siya ng 80 filter. So, mayroon po akong napansin na hindi po yata tama po yung level ng automatic transmission oil. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano po yung tamang proseso po talaga ng kung paano po ang paglagay ng tamang automatic transmission oil. So, mahalaga po to na dapat malaman natin, kasi kapag hindi po natin nailagay sa tamang level yung automatic transmission oil ay magkakaroon po ng problema yung sasakyan, or habang kasagsagan po tayong tumatakbo, mararamdaman po natin. So ganito po kasi yan. Halimbawa po, kahit sino po sa atin, halimbawa sasakyan po natin, wala naman pong problema kasi change oil lang naman po ang gagawin natin. So pag dinrain po natin yung lumang automatic transmission oil, ang pagsasalin po ang dapat natin na alamin. So kung halimbawa po 5 liters po yung inilagay nating automatic transmission oil, ay hindi pa po na nangangahulugan ay tama na po yung level na yon. So ganito po ang proseso. Pag nilagay po natin, paandarin po natin yung sasakyan within 10 to 15 minutes. At kapag napaandar po natin within 10 to 15 minutes, ay titingnan po natin doon yung level po. Hindi po yung maglalagay po tayo ng automatic transmission oil na naka-idle lang po yung sasakyan or naka-steady. Kailangan po natin paandarin. So kapag pinandar po natin, ay kailangan po natin i-transfer yung lahat po ng mga gear ng shifting ng transmission para circulate po yung automatic transmission oil. So kapag hindi po natin hindi po tama yun, na dapat po i-shift natin at saka hintayin po natin yung mga 10 to 15 minutes para uminit po yung oil ng transmission. So ganito po ipapakita ko po. So kapag halimbawa po dinrain na po natin yung automatic transmission oil, so dito po tayo naglalagay, nagre-refill. So kung halimbawa po 5 liters, paandarin po natin yung makina 10 to 15 minutes. Yan, at saka po natin paandarin siya. Siguraduhin po natin na naka-unbreak tayo at paandarin po natin. Ayan. $10 to 15 minutes po kasi po yung oil po kasi kapag mainit po siya ay nagbabago po yung level ng transmission oil. So kailangan po natin makuha yung tamang init ng transmission oil para mahilagay po natin sa tamang level. So once na napaandar na po natin, itatransfer po natin yung lahat po ng shifting ng transmission. So ito po. Yan. Naka-reverse po tayo. Neutral. Drive. 2. 1. Balik-balikin lang po natin. Yan. So ganyan lang po. Hindi po yung paandarin natin, tama na po yun, hindi po yun. Kailangan po pag pinandar natin, so ililipat-lipat din po natin yung shift lever po ng transmission.
Ayan. So kapag 10 to 15 minutes na po, titingnan na po natin yung level ng oil. Tingnan po natin ulit. Kung napapansin po natin ay mababa na po yung level niya. Uulit-ulitin po natin, titingnan natin, pupunasan po natin yung dipstick na to para makita po natin yung level kung talagang nasa tama po ba siya. Yan, tuyo po siya. Yan. So, halimbawa, 10 to 15 minutes na po yung sasakyan na pinandar natin at nag-shifting na po tayo ng shift leader niya, lahat po ng shifting. So, titingnan na po natin yung level ng automatic transmission oil po ng sasakyan. Yan na po yung tamang proseso ng paggawa ng ano. Makikita po natin. So kung napapansin niyo po ay wala po yung level ng automatic transmission dito. Wala pong hindi po umabot. So ibig sabihin po, kulang po yung inilagay ng gumawa po nito. So hindi po niya sinunod yung tamang proseso ng paglagay po ng transmission oil. So mali po yung ginawa niya. So basta na lang po naglagay siya nag-order po siya ng 5 liters ng ATF at inilagay. At nung inilagay, okay na po yun. So yung may-ari naman po ay wala naman po siyang alam dahil tiwala po siya sa mekaniko kung ano yung ginagawa niya. So ito po yung itinuro ko. Nilalagay po natin sa tama. Pagkakaroon po kasi ng problema ang transmission po, nandiyan po yung parang hindi mahinang nag-low power po, hindi po niya naakyat yung mga akyatin, yung mga matataas matitirik o pag habang tumatakbo po tayo ay mararamdaman po natin parang kakaiba, parang abnormal po yung operasyon ng ating sasakyan habang tumatakbo kapag kulang po yung level ng oil. So tulad po niyan, wala talaga so ganito lang po ang ano niya, ang lagay ng tamang proseso ng automatic transmission. So, kahit na tayo po ay ora kayo, kung mayroon po kayong sasakyan na automatic transmission po, pwede po kayong mag-drain. At ganito lang po yung gagawin nyo. Panoorin nyo lang po itong video ko na to at susundin nyo lang po. At wala pong masamang mangyari dahil yan po yung tamang proseso. Hindi po yung maglalagay lang po tayo ng oil at sabay check ng level ay okay na, ito po ay mali. Mayroon po tayong high-end po na level. Ayan, may guhit po na low at mayroon naman dito high. So dito po tayo maglalagay sa sa high, sa mataas. Kapag mainit na po yung makina habang pinapandar, kasi habang umiinit po yung makina ay tumataas din po yung level ng oil. So kapag inilagay naman po natin dito sa high level na to na malamig ba yung langis, so maaaring aangat po dito yan. So mali na po, dito lang po dapat ay mainit na yung langis para pag chinik po natin hanggang dito lang po siya. So kung sobra po siya, pwede natin po i-drain yung langis natin, aanayin po natin sa baba, o kaya kung masigurado po kung mababa yung level, top up lang tayo ng top up hanggang sa ma-reach po niya yung tamang level ng langis dito sa tamang sukat. So ganyan lang po ang paglagay po ng tamang proseso ng automatic transmission oil. Kasi napapansin ko po ay wala po talaga sa tamang level yung langis. Kasi tinatanong ko po sa may-ari kung
chinik po ng mekaniko nang naglagay ng ano dito. Sabi niya basta nilagay daw yung 5 liters ay tama na po. So chinik ko ngayon ay mali yung level po. Kasi kaya ko nasabi dahil i-road testing po namin itong sasakyan na to. At tinanggalan po namin ng catalytic converter dahil may problema po yung naglo-low power po siya pagdating ng mga paakyat. At habang tumatagal pong binabiyahe ay pahina po na pahina yung takbo ng sasakyan.